Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ay hudyat ng pagtatagpo ng kasalukuyang taon sa kalendaryong panliturhiya ng ating simbahan. Ipinahihiwatig nito na ang Panginoong Hesukristo ay naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin. papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, Salamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa itasan, papuri sa Diyos. ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mo pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang sumapit na pinalaya sa kaligayahan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan, ay magkapupuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magmumula sa angka ni David ang kikilalaning Mesiyas ng sanlibutan. Si Jesus ang inihirang ng Diyos at Hari ng mundo sa lahat ng panahon. Mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Inilalarawan ni San Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Hesus bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha.
sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasa ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha ng langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa ngalan ng tuon natin, paghahari Kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreyo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama,
Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayon pong linggo ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari. Bago natin bigyan ng pansin kung sino ba ang Kristong Hari, so alalahanan natin sa ating bansa, so wala tayong hari. Meron tayo, sa pagkaalala ko, na meron tayong mga chieftains or parang tinatawag na kabesa o head, kabesa de barangay, no? Or barangay chairman sa atin ngayon, no? Pero yung mas malaki na pulo na sa isang buong komunidad o bansa, so meron tayong sinasabi na mga namuno sa atin, no? Pero kung titingnan natin sa istorya, no, wala tayong tinatawag na hari kundi presidente. Ang Spain meron niyang si King Philip, kaya nga tayo ay pinangalanan nung tayo nasakop or nagkaroon ng ebanghelisasyon dito sa Pilipinas, pinangalan tayo sa pamamagitan ng hari ng Espanya. Ano ba ang isang hari? Kung titingnan natin, si Kristo ay ibang klase ng hari. Una, si Kristo ay hari hindi dito sa mundo. Sabi nga, He is a spiritual king. Ang kaharian niya ay hindi na tulad ng dito sa mundo, hindi rin political. Kaya nung siya ay tinanong ni Pilato o ng Romano na si Pilato ay kung siya ba ang tunay na hari. Kasi nga, may hari sila ng panahong iyon, pero sinasabing siya ay hari ng mga Hudyo. Doon nga sa nakasulat tulad ng sabi sa ating Ebanghelyo, sabi, He is the King of the Jews. So hari siya, pero kung titingnan natin si Jesus na hari, ay para sa ating nanampalataya, tayo'y naniniwala na siya ay hari hindi dito sa mundo. Diba sabi natin, Ama namin, sumasalangit ka. So si Jesus ay hari sa langit. Bumaba siya, nagkatawang tao, at bumalik doon sa kanyang kaharian. So, ito yung sinasabi na ang pagkahari ni Kristo ay hindi mabatid o malaman ng ibang tao kung saan siya naghahari. Sabi natin sa langit. So, saan ba ang langit? Sabihin, hindi dito sa mundong ito. Pangalawa, si Jesus, kung titingnan natin, ang krus, the crucified Christ. So, sino yung mga maniniwala na ang hari ay nakapako? Hindi maintindihan tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko. Alam natin ang dahilan, bakit nakapako ang ating hari? Bakit nakapako si Kristo? Yan ay sa pagsalba sa ating mga kasalanan. Pero patuloy tayo nagkakasala. Kaya nga pagtitingnan natin si Kristong nakapako, na magnilay-nilay tayo sapagkat si Kristo ay isang hari na dapat nating igalang o dapat nating ipagbunyi. Kasi nga kung titingnan ng iba,
Ano bang nakikita mo sa krus o sa kay Kristong nakapako sa krus? Tatlong bagay, tatlong S. Sacrifice, suffering, and service. Yung una, sacrifice. So, sinong haring magsasakripisyo na mamatay sa krus? No? Walang gagawa marahil niyan na hari, no? Hindi iaalay ang buhay, no? Para sa iba. Kaya tayo tinuturuan tayo, matuto tayo mag-alay o magbigay ng sarili na hindi tayo humahanap ng kapalit. Ibibigay mo ang isang bagay dahil gusto mong ibigay, no? Na mahal mo yung taong pinagbibigyan mo, di ba? Yan ang isang sakripisyo na ginagawa ng mga magulang, ng mga nanay, di ba? Yung sakripisyo niyo walang kapalit, pero hindi maintindihan ng mga anak. The second one, suffering. No? Jesus suffered a lot, no? Carrying the cross, no? Tapos ipinako pa sa krus, namatay. So yung paghihirap lang na dinanas ni Jesus para matubos tayo sa ating mga kasalanan ay napakahalagang pangyayari sa buhay ng isang hari, no? Tayo hindi man tayo hari, nagsakripisyo tayo para sa ating pamilya. Yung paghihirap natin, the suffering that we experience, sabi niya, parang maliit pa yan comparing to the sufferings of Christ. No? Tayo, reklamo tayo, di tayo makapagtiis sa mga hirap na dinaranas natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Pero kung titingnan natin ang crucified Christ, no, maging tayo, yung matuto tayo, no? At magkaroon tayo ng utang na loob. No? Pagkikita natin sa crucified Christ, kay Kristong nakapako, hindi ka ba nakonsensya na kasalanan mo o kasalanan natin, pero si Kristo ang ipinako, di ba? Kung tayo nga, baka ayaw natin magpapako, tatakbo tayo, tatalikod sa, sabi nga sa kasalanang ginawa natin, no? Ibig sabihin, tatakbo tayo, iiwasan natin, ayaw nating, yung makulong nga mahirap na sa atin ipako mo pa sa krus. Di ba? And service, ibig sabihin, nag-alay, nagserbisyo o naglingkod, no? Ang crucified Christ, naglingkod sa mga tao. So, ibig sabihin tayo rin dapat maglingkod, hindi lamang sa Diyos, pati sa kapwa. No? Minsan ayaw natin, pinagkakait natin yung paglilingkod o pagtulong sa ibang tao. Kasi ang sabi, kapag tinulungan mo yung iyong kapwa, sino ang iyong tinulungan? Si Kristong nakapako. No? Parang mababawasan yung kanyang paghihirap dahil tayo ay tumulong, no, na maglingkod sa ating kapwa. Ang huli, pangatlong katangian o tawag kay Jesus, the servant king. So, alam natin kapag ang hari hindi siya kikilos o mag-uutos na lamang at merong mga alalay na gagawa o tutulong sa kanya. Pero ang sinasabing servant king ay gumagawa, no? Hindi naman sabihin nating alipin kasi parang malayo yung servant o alipin sa hari, no? Kasi kung titingnan natin, hindi, no, maglilingkod o magsisilbi ang isang hari. Siya ang pagsisilbihan. Pero kung titingnan natin si Jesus bilang servant king, so siya muna ang gumawa ng mga bagay para ipakita sa mga alagad ni Jesus na yung isang bagay ay hindi mahirap. Kailangan lang natin ng lakas ng loob na gawin yung mga bagay na pinagagawa sa atin, yung mga mabubuting bagay na magpapakita sa atin na at makikilala tayo bilang mga Kristiyano. So kahit na sabihin natin na magsilbi tayo o
maglingkod tayo sa ibang tao o sa ating kapwa, hindi tayo dapat mahiya. Yung ginagawa nating paglilingkod para sa Diyos at para sa ibang tao ay isang magandang gawain na dapat nating ipagpatuloy. Kasi pag pinagpatuloy natin ang mga gawaing magaganda, no, parang ipinakikita natin o pinagpapatuloy natin yung magandang gawain ni Jesus kahit na may mga balakid na pag tayo'y naglingkod sa Diyos o sa ating kapwa, maraming mga bagay na pwedeng mangyari. Pwedeng, sabi ngang, magkaroon tayo ng mga banta sa ating buhay. Kasi ibang tao, no? Kapag may tinutulungan ka o mayroon kang ginagawang maganda, sila ay nagiging against, no? Doon sa ginagawa mong mabuti, sagabal sa iyong ginagawang magandang bagay. So, sa atin ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari kasi sa ating puso, no, kilala natin si Kristo bilang the spiritual King, the crucified King, and the servant King. Alam natin ang mga yon ay tumutukoy kay Kristo. Pero pinapaalala lang tayo, doon sa katangian ni Kristo, maaari tayong magtaglay ng pagiging taong spiritual, ibig sabihin malapit sa Diyos. Taong even na we suffered, na naghirap tayo, tayo ay nabibilang, no, sa mga anak ng Diyos o kapatid ni Kristo. At siyempre kapag sinabing we serve Christ, or we are the servant of Christ, tayo ay nagsisilbi o naglilingkod sa ating kapwa sa pamamagitan ni Kristo. Yung mga bagay niyan dapat nating laging alalahanin. No? Ngayon ipinagdiriwang natin ang Kristong Hari. Sana siya ang maghari sa buhay natin. No? Maialis yung mga balakid sa buhay natin, yung mga sala na maaari nating magawa. Pero kung isipin natin yung si Kristong Hari, alam natin na lahat tayo ay sasamba at mananalig na si Kristo ang Hari sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng misteryo Pascual na aming Panginoong Hesukristo, Hari ng sanlibutan, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kaming magpasakop sa pagmamahal na paghahari ng iyong anak. Manalangin tayo, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alabin mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang pari, hari at propeta, upang dumaloy ang iyong biyaya ng walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha at inaapi
mga iniwan, mga ulila, mga nag-iisa at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumaos sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo pong lahat. Awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Hanggang ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak, naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo,
magpaswalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinitias na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop ng sanlibutan. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat may gawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagpuos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng buhay at tagapagbigay ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa iyong harapan ay inaalala namin ngayon ang aming mga kapatid na yumao na tinawag mo na upang makapiling ka sa walang hanggang tahanan. Pagkalooban mo sila ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan dala ng kanilang mga kahinaan. Naway sa liwanag ng iyong mukha ay matagpuan nila ang ganap na kapayapaan at kagalakan. Pagliwanagin mo ang kanilang landas ng iyong walang hanggang liwanag at bayaang mamahinga sila sa iyong kapayapaan magpaswalang hanggan. Pagpalain mo rin kaming mga naiwan pa sa daigdig na ito, palakasin ang aming pananampalataya, puspusin ng pag-asa ang aming mga puso, at turuan kaming mamuhay ng may pag-ibig habang naghihintay sa muling pagkikita sa iyong kaharian. Hinihil namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mayon at tipan, kanyang pagkalinga abang, sa buhay pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kalinga. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.